Ayaw mo mabasa sa ulan, kaya tayo tinatawag na street children eh. Yan ang gusto ko sa'yo, anak eh. Magsusurvive ka kahit saan ka dalhin. Very good ka. Mana ka sa... Ah! You happy? Are you happy? Masarap mga kain. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, biglang maliit nagsasabi, wag kang magsinungaling. Dinner, 5:30 time check guys, and our first meal for tonight na naka-plan out yung aming recipe kasi syempre meron tayong sinusunod na budget. So meron tayo dito ang sabaw na munggo at saka pritong isda na tag 160 yung kilo. Ang mahal na ng isda ngayon guys, parang naging toasted pero gusto ko to, masarap siya. And of course kanin, ang sarap sa panahon, perfect na perfect. Dahil sobrang lamig. Ayan na si Calby. Pakakainin ko muna yung mga bata. Nagluto nga pala, shoutout Ate Olivia. Thank you sa pagmamahal lagi pag nandito kami sa Kubo. At syempre si Miss Giselle and ang iba nating kasamahan. They prepared this dinner together. So, I'm so happy. And of course, kakain tayo together kasi mas masarap po yung pagkain kahit walang ulam pag marami tayong kasabayan. Oh, Calby is serving himself. Good job, love. Gusto mo yung isda? Masarap yung isda? Opo. Opo. Kanin pa? Opo. Very good. Wow. Sausawan ng toyo and kalamansi. Si Chico nagaulan. O, diba? Sanay na yung mga anak ko dito sa buhay bukid dati. Nung first time namin, halos hindi sila mapakali. Pero ngayon, kaya na nilang mag-enjoy ng buong araw na walang hinahanap ng mga gadget, hindi naghahanap ng syudad, kung ano yung nakikita niyang laruan niya. And then, he will serve himself isda at saka gulay. Kaya kakain siyang mag-isa. Kasi mamaya, movie night nila. Right? Today's movie night, right? Are you excited for that? Yeah, I'm excited for Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph. Yeah. Nice. Did you call your brother or not? Chico, come and eat just fish. Kain na po. Say, kain na po. He's so a bad boy. Ano na naman yung galit mo, Chico? Ang aga-aga pa. Cause your bad is so bad boy. Ah, don't remove your jacket, love. It's cold. No. That went stop. That went stop. Thank you. Salamat po. What do you see? A rainbow that was long time in Nink's house. You like it? What colors do you see on a rainbow? I see red and yellow and blue and purple. What are the other colors? I think you can't really see it from here, but it's there. You see? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and purple. It's all there. Yeah, but mom was like this. Wow, so pretty. Later, you will see more of it. Tito Parts will try to fly the drone and see. Good morning, guys. Time check. Alas 5 pa lang po ng umaga. 5:30, pero sobrang ganda na dito sa bukid. Ito talaga yung best time for us to wake up. Kaya ginigising ko na yung mga anak ko ng ganitong oras kasi sobrang gandang pagmasdan. So I want to take a little walk, guys. Isama ko kayo para masabi ko sa inyo kung gaano nakalayo itong naabot ng ate ko since she transferred or since she decided to buy this land. Pag-usapan naman natin yun ngayon. And hindi ko alam masyado yung presyo. Tanungin na lang natin yung ate ko next time. Pero ang gagawin natin, iikutin natin to at titingnan natin ano yung mga nadagdag niya sa lupa niya na to dito sa may bukid. Let's go. Alright. So lumabas lang ako saglit guys. I'm going to take a short walk habang nag-uusap tayo. Once again, magandang umaga, maayong buntag, mayad nga aga. Good morning, you Flafus. Sawaditon ciao sa Thailand. Ganun ang greetings namin. Okay, first up, of course, since my sister transferred here, number 1 yung nilagay talaga is ang kanyang kubo. So as you can see, ayan na po yung kanyang kubo na pinalagay. Originally, maliit lang to guys eh. Kaso na-realize ng ate ko, 8 pala kami. Plus may mga anak pa kami. So pinadagdagan niya.
Natawa ako sa ate ko nung una niyang pinagawa yan. Parang feeling niya solong anak lang siya. Nakalimutan niya na mayroong mga atribida sa buhay niya. Number 2 na ginawa ng ate ko is yung kuryente. Kasi syempre, pag pumupunta dito yung ate ko, she's also doing a little bit of work. And more resting on the side. Nagko-cross stitch siya. She's on her phone. She lays down. Ayun. And then number 3 na dinagdag ng ate ko dito is yung tubig. So yun muna talaga yung top 3. Yung mga necessities para makastay siya dito comfortably. Of course, kahit na nasa bundok siya, my sister needs to be online. She needs to be in contact with the outside world. Hindi naman to hindi naman siya mag MIA or missing in action, but just to have this kind of peace kapag kailangan niya. Next na dinagdag ng ate ko after that 3 is other than those mga few details katulad ng mga gutter, mga imbakan ng tubig kasi nga mahirap pa dito yung tubig. Yung source ng tubig kasi medyo hakot-hakot pa pero malaking tulong yung tubig galing sa ulan. Ang next na dinagdag ng ate ko na is yung kanyang mga plants at saka yung kanyang mga animals. So sa animals nagdagdag yung ate ko ng manok. Kasi minsan mahal din pag bumibili ka ng manok talaga. And then mga halaman niya. Halaman from yung mga nakakain na halaman hanggang dun sa kanyang mga halaman na herbal hanggang sa halaman na for relaxation lang. Ayan. Uy, madilim pala yung ulap dyan. Dito pala banda yung medyo clear. Ayun pa din yung rainbow, sobrang pretty. Then, basically, as time goes by, I remember I'm going to show you guys a clip. Meron akong video dito when I came here the first time na walang-wala pa talaga. Masyadong naidagdag yung ate ko, yung kubo pa lang. I'm going to play it here guys para magka-idea kayo how far she has come. And I believe this is now going first year kasi I remember kakauwi lang namin from Africa when she took me here and the kubo already started. So, ngayon mag 1 year na. Tingnan natin, ang dami na nagawa ng ate ko dito and we have enjoyed this place as much as she did. So, sobrang grateful kami sa effort niya at sa initiative niya na maglagay ng kanitong klaseng lugar kasi hindi kami binawalan ng ate ko. Anytime na gusto namin na nandito kami, andyan siya or wala siya, this is also our home. So, sobrang sarap sa feeling na walang limitations when it comes to us. Kasi alam ng ate ko na kailangan din namin ng mga ganitong klaseng takbuhan once in a while. And right now, andito ulit ako sa puno ng rambutan kasi ayan, na-motivate na naman ako guys kumuha ng mga rambutan mamaya. Pero ang dami pa talagang tirang bunga. And ang iba sa kanila, sorry, bigla ako siyang na-flash. Ayan, now zoom. Ang iba sa kanila ay sobrang ready na. Pero kahit yung hindi pa ready, yung medyo green, very good na talaga yung lasa niyan eh. Tsaka kahit yung mga yellowish lang na part. And then, let's go. Kasi baka iniisip ninyo, madam wala bang ibang tao dyan? Tingnan natin para makita ng all. So kahapon, nandito tayo. Pinagmasdan ko yung mga nagtatanim ng kanilang Chinese petchay. Lakad lang tayo ng konti sa unahan. And by the way, you guys, if you want to check out my sister, she's trying to start her own vlog kasi gusto niya i-save yung mga memories niya sa buhay katulad ng ginagawa ko na din. I started like that. So, eto po yung kanyang vlog channel. At she yung kanyang vlog channel kasi tawag namin sa kanya Ate Sheena. Ginawa naming maikli, so at she. Yan yung aming endearment sa kanya. And then of course, don't forget also to follow Madam Ten Gibbs. Eto naman guys. Ayan, maraming salamat po. Sana naman sipagi na silang mag-vlog soon dahil gusto ko rin silang makita na
nagsishare ng kwento ng kanilang buhay. Uy, meron pala dito mga kamote tops. Wow, bagong tanim, fresh na fresh. So lakad lang tayo dito ng konti. Kasi dito sa unahan, makikita ninyo yung talagang community na nakatira dito ay nasa baba po ng bundok. Yan. Ayun. So if nakikita ninyo guys, may mga ilang bubong kayo makita. Actually maraming bahay dyan eh. Kasi yung bubong na visible parang nasa 3-4 lang. Pero maraming nakatira dyan. Andyan sila nakatira sa may valley na part. And then yung tinatanim nila is mais. Meron din silang kamote tops. Normally wala masyado silang tanim that side sa baba. Pero I believe meron silang, yung mga lalaki, they go to work and then yung mga babae lang yung nandyan. Tsaka yung mga anak nila. Kasi nakita ninyo kanina, papakita ko, yung ate ko nagkaroon ng initiative na magdala dito kasi wala silang access masyado sa city. Though meron, it will take them money na pumunta ng city na feeling nila they cannot spend. So, ang ginawa ng ate ko, she brought some basic needs katulad ng mga containers, mga imbakan ng tubig, imbakan ng bigas, imbakan ng pagkain. Mga ginagamit para maglaba, yung mga labador. Nagdala siya dito noon gamit yung pick up niya, and then sinabihan niya yung mga taga-komunidad sa baba na meron siyang dalang mga few things na available if gusto nilang umutang. So, maliit lang na halaga guys, para naman makatulong din yung ate ko sa community. Bali, yung mga needs nila, pwede nilang kunin dito kay ate, para hindi na sila kailangan pumunta ng city. Tapos dahan-dahan lang yung pagbayad nila, hindi biglaan. Yun yung maganda sa mga kapatid ko guys. Yung mga puso nila, very considerate. I love that so much about my siblings. Yung kahit na employer sila, amo sila, they cannot stop themselves from reaching out more than what they should do as a boss. Kaya wala lang, proud lang ako as kapatid. Masarap maglakad sa umaga. Ngayon naman papasok tayo sa mismong area kung nasaan yung kubo. And I'm going to show you guys more. Ang ganda din ito oh. May nagpatayo ng another kubo. I-zoom in nga natin. Yan. Ayan. Ganda din ng setting niya oh. Talagang may budget. Let's go. Kumukuha na ng gulay si Mimi. Pang breakfast namin. Ay! Mi! Bilin ang dalawa. Dinalin! Alas 6 pa lang ng umaga pero may nahulog na durian. So, aray ko. Ay. Ito lang amoy itong isa. Itong isa mabango na. This one should be ready. Tara. So, sis, dahil wala ka ngayon, lalantakan namin to. Video na lang yung matatanggap mo. Ang aga-aga pa namin dito. Ayan guys. Let's go. Pero dapat sa mga ganito, dahan-dahan ka din kasi syempre, mamaya baka may ahas. Mamaya baka mayroong lampinig, yung mga bubuyog. Sobrang sakit nun ha. Let's go. Shoo. Shit. King. King. Wow. Ang ganda ng bukid oh. So, nandito na tayo sa loob, guys. And nakita ko, meron na palang mga tumubo ditong dahon ng kamote. So, yan yung gagamitin natin for breakfast today. For breakfast, ang planano namin is just very simple. Kape, tinapay, saging, at kamuting kahoy. At ilin balanghoy? Balanghoy? Sel? Patag balanghoy.
Okay, so yung reason na dinagdag ng ate ko dito is etong kanyang dragon fruit garden. Eto siya guys. So nagkaroon ng mali yung ate ko. Instead na tag-apat-apat. No, mali. Instead na tag-apat-apat siya kada poste, ang nilagay niya isa-isa lang. So kailangan tanggalin lahat yon. At kailangan silang ilagay ulit sa iisang poste lang para mas mabilis silang kumalat. Ilan ba to? Isa, dalawa, tatlo, anim, siyam, 15. I believe nagdagdag yung ate ko ng mga 30 na poste. Pero hindi enough yung aming tanim na dragon fruit. So okay lang. Hahanap na naman siya ulit. Wow, galing nga. Let's go. Chico. Yung mga auntie ko na taga-probinsya, nagdala din sila ng mga tanim at binigay sa ate ko katulad ng mga kalamansi, mga maliliit na binhi. Nasaan ba yung kalamansi niya dito? Pero nagpadagdag siya ng mangga, puno ng langka, puno ng saging. Chico, where are you going? Alright. Ang aga pa ni Chico, sabi niya, Mami, I come to pick rambutan. Sundan ko nga, baka mamaya kainin ng ahas yung anak ko, patay na. Let me come! Ang aga pa ni Chico. Tingnan niyo si Chico, guys. Alas 6 ng umaga. Nasa puno ng rambutan. Tawan-tawa ako sa mga anak ko. Wow! Takaw. Aha. Yan, kinukunan siya ni Ate Buji ng rambutan. Nagreklamo pa. Huwag daw sa ulo niya ilaglag. Okay, Chico, ready? Wow. Rinig nyo guys yung excitement ng anak ko. Alright. Wow. Yan gagawin niya. Nagantay pa ng isa. Kulang daw. Yes po. Sorry. Buksan ko. Buksan. Na. Ihi na. Ihi siya te. Ayaw ko mapaakan mo. Ay! Chico! You're bad and you're pangit. No, you're bad and funny. Chico, I don't like your words. You're bad and funny. Chico, enough. Another dog is not funny. You're bad. But Ang pangit ng mga anak ko makaloy ng Tagalog, guys. Ginagamit nila agad sa ibang tao. Ang bilis nilang na-absorb yung pangit na word. Hindi ko alam bakit. Time check. 6:30 ng umaga. And for breakfast, sikwate at saging. Nilagang saging pala. Kasi nagpapakuha sana tayo ng ng tawag nito, kamoteng kahoy, pero wala daw eh. Walang stock. Walang stock sa Ate Liv, breakfast na. Ako alam ng eco bag. I want. This one? Put down. Parang ang tagal ng oras dito, guys. Ang aga naming nagising, alas 6. Tapos ang dami na nangyari, alas 8 pa lang pala. Internet should be finished. That's enough na, you're watching too much. Pinanood ko muna ng movie yung mga bata kasi hindi ako nakatulog kagabi. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas na parang feeling ko guys, lilipa rin yung buong kubo. Yung tent na lang yung matitira kasi nasa loob kami. So hindi ako nakatulog.
Pero bumawi ako ng konti ngayon. At dahil nga minsan kailangan natin ng katahimikan, meron tayong pang backup dyan guys. Mga Netflix downloaded na mga movies for kids. And time check natin 11:30 na. As you can see guys, punong-puno tayo dito ng fogs. Ay, hindi pala fogs, sorry. Usok. Dahil si Miss Giselle ay gumagawa ng kanyang gayuma dito sa kusina. May gayuma yan magluto si Miss Giselle. Kaya hindi siya single, hindi siya magiging single forever, sana all. Magpaturo na lang tayo guys. So ang ulam natin ngayong tanghali ay adobong sitaw at tortang baby shrimp. Wala, yung mga baby shrimp wala ng future guys. Ayan na. Wow. Crispy fry yung gamit natin para medyo masarap. Aakyat sana kami kanina para maghahanap kami ng mga nahulog na avocado kaso biglang sumama yung panahon. So i-delay natin maya-maya. Tingnan natin kung makakaakyat kami. Then bukas kami ay mamimitas ng durian. Pero ngayon ang dami pa rin tirang rambutan kaya pag nawala yung init, babalik din kami sa puno ng rambutan ngayong araw. Nananghalian muna ang all. Nakatulog lang ako ng konti. Pero buti na yun kaysa wala. Si Chico yan, si Chico guys. Chico, what's up? The dog is coming. That's why I'm trying to eat it. Oh, be nice. In the dog one. So you want to come? Kahit Bobby, let mama help you shoo away the flies. Mommy, Si madaming langaw. Ayan na guys, kumakain na yung mga bata. First time ni Calvin kakain ng tortang hipon na maliliit. Yan natin kung masarapan siya. Hindi niya alam na hipon yan. Sabi ko isda. Yummy? Nice. Giselle, Ate Buji. Si Liam, kabalo sila? kain na. Kain na po. Masarap daw. Ay, masarap. Sabi ni Calvin, masarap. Marunong na talaga si Calvin magtagalog. Kain. Do I want some soy sauce? No. Chico, come and eat. Oh, everyone is eating. You're the only one who's not. Chico. One mangosteen. Ilang rambutan na yung nakain mo dong sa isang oras. Ikaw lang nakakaubos ng harvest, oh. This is not harvest. Bobby, are you tired? Yeah. Show me a tired face. But you can go up the mountain. Fist bump. Ano yung hawak mo? Ano yan? Supot? Supot. Say supot. Yeah. Support. Para sa? Avocado. How many avocado? Madami. Say madami po. Alright, operation hanap ng nahulog na avocado. Ha? Liam already found one. 10 avocado. Ay, dalawa na. Look. Liam. Butang dirigang. May nakita na si Liam guys, oh. Wow. Ito yung hinahanap namin. Itong target natin, Calby, okay? Okay, hold. Let's go. Up. Let's go. Kasama ko si Miss Giselle. Si Ate Buji nagpaiwan kasi kasama niya si Chico. Because I'm So, yung target namin is yung mga puno dito. Kasi yung nasa likod, medyo ano na siya. Medyo kalbo na. So, dito tayo banda sa unahan, guys. Hanap. So, once again, na-miss ko tong avocado na to. Sobrang sarap, sobrang lagkit, export quality. Hindi natin basta-basta mabibili, no? So, para matikman natin to, kailangan natin maghanap ng mga nahulog na. Tara. I believe it will take us 1 to 2 hours maximum. Pero isang oras pwede na, marami na kaming makikita niyan. Tara. Dito wala na masyadong bunga eh. We have to go forward. Let's go, let's go. Races, go backward. Nakita si Calby isa, guys. You found a good one? Yeah. How many? 2. 2 of them. Leon gave me one and now I found one. You checked it. It was nice? Show me. Where did you get? Show me.
Get it. I want to see it. The small one. Ah, very nice. Good job, Bobby. You got a great one. Good? Show me. Nice. But Yeah, that's okay. why is it yellow inside? It's getting ready. Let's go. Maybe here? No, that one you just put in, the big one. That one. Wow. Very nice, Bobby. Perfect, Bobby. Here. You can leave it here. We can come back for it. You want? Or you want to sit there and wait for me to give you? Oh, yeah. Okay. Make sure nothing gets it. Under. Behind the grass. Go ahead. Go straight ahead. Behind you. By the stem. Here. There. Under the grass. Check it. There. Tito parts. Wow. Go. Let's go. Yan guys. Marami na kaming nakuha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga ano na to, mga 3 kilo na. 3 kilo ng libreng export na avocado. So very therapeutic din siya na activity. So kapag nandito kami talagang nagbibigay ako ng oras to do these things. Lalo na kasama ko yung anak ko kasi nag-e-enjoy din siya. Si Chico iniwan ko muna guys kasi basa yung lupa. Baka mamaya mag-roll over siya na parang turon. Kasi kahapon malapit na siyang natumba pagbaba namin. Sinangahan na lang siya ni Ate Buji. So, kasama ko ngayon si Calby. And nakahanap na si Calby ng few avocados. Right, Calby? I think we're not going very far that way though. Let's go this way. Come on. Muddy puddle. After ng rambutan at avocado harvest, ano naman guys, durian. Mga nalaglag galing sa puno. So para hindi masira kasi pag na-overripe siya, pangit na yung lasa niya, tatanggalin na natin sa prutas. Sa cover, and then nilalagay na natin sa container para ma-filter. Ang sarap. Sobrang tamis. Madam Sheena, we miss you. Miss ka na daw ni, Ate Olivia. Yan o. Ate Olivia, shout out mo naman si Ma'am Sheena. Shout out, ma'am. I miss you. Balik. Balikan na. Paabot December. Huwag ka na magpaabot ng December. Si Miss Giselle, sobrang focus, Parang first time nakakuha ng durian, Wow. Wow. Look at that, guys. Amazing. Sarap. Okay guys, nakabalik na kami from avocado hunting at medyo at medyo marami kaming nakuha. So, very good. Mission accomplished na naman tayo. Madam Sheena, another bountiful harvest galing sa lupa ng iba. Sa lupa ng iba, galing sa puno ng iba. Pero hindi namin to kinuha, hindi namin kinuha sa puno pala. Nalaglag lang siya ng pusa, guys. So, medyo madami-dami din, siguro mga 10 kilos. 10 kilos to, mga 7. Yan natin. Ayan. Ang ganda. Kahit yung mga green na hulog lang siya siguro sa malakas na hangin kanina. So, sayang naman pag iniwan natin doon. Yung iba naman, meron siyang sugat, pero okay lang, Kerry Bells. Kasi promise ko sa inyo guys, pag sa abroad talaga sobrang mahal nitong variety na to. Etong rough na variety. Ay, nalata na. Ay, hala. Puros lang tadili sure sa atong tubag kung unsa nga klase. Uy, nakamot man ninyo guys. Kauno ninyo? Or what? Kung kauno ninyo, okay ra. Pero kung ibutan sa Tupperware, gamitin yung kutsara. Pero nagugas mo kung kamot. Kasi pangamot mo. Kawagid parts. Bye. Ilan yan? Mapatingin. Bilangin natin muna. Para baka mamaya kulang ng 2. 3, 4, 5. Wow! Oy, 500 yung isang container ha.
Nagpalipad din kami ng drone, guys. Dahil gusto namin isend kay Ma'am Sheena as namimiss niya na yung kanyang bukid. So, kumuha kami ng few shots and then we're going to share it with her mamaya. Syempre, papakita din natin sa episode na to para masilip naman ninyo kung ano yung itsura ng place or kubo ni Ma'am Sheena from the bird's eye view. Ay, time check guys. Alas 4 na ng hapon. Hindi talaga dumaan si Haring Araw ngayon. So, medyo malamig ang everything dito sa bukid. At sobrang productive naman kami sa mga oras na bored yung mga bunganga namin. Pero sa mga oras na parang ang sarap lang talaga iupo or ihiga or makinig ng music, it was an amazing time as well to chill. So, pupunta ako dito sa puno ng rambutan dahil may natira pang mga hinog guys. Kukunin natin to kasi kailangan daw namin magbenta ng rambutan. Sabi ni Madam Ten Gibbs wala na daw kaming pang allowance ngayong week ng mga nanay. Kaya marami pang natira oh. Sobrang pula. Guys, traitor talaga to guys yan nyo. Hindi pa nga kami nakakuha. Sabi niya, ma'am, are we going to eat together? Yan nyo. Dalawa pa lang yung nakuha namin. Nakaposisyon na siya sa tabi ng palanggana. You have to pick some before you eat some. You cheeky. You're not Chico, you're cheeky. Iba talaga to si Kolot. Kanina umakyat kami habang kumukuha ng avocado. Napagod ako, sabi ko, so tired going up this mountain. Sabi sa akin ni Calby, laban ma'am, laban. Parang na pala siya ng word na laban. So kuha pa tayo guys, may mga bunga pa, tara. Pick some more. Yeah. Wait, I want to fall down. Oh. There. You guys. What? You bumped. And you roll over. Chico. Roll over. Chico. One cheek. No, yeah. Put in the basin. More? One more? Yeah. No, let's go meet. Nice, pick it up. I'm finished already. Liam? Okay, bang be. Now we go. Almost. I am. Shoot, shoot. Chico, shoot. 1, 2, 3. Good job. Thank you, Chico. Good job. What? Hanapay whistle.